Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa aming pinibago ng mga adventure na ginawa dito sa isla na nag-shore dive kami upang makahanap ng aming pang-ulam. Kaya tara, samahan niyo kami. Let's go! Kasi hindi pa nakabiyahe yung barko. Oh, baklele, jaman! Baklele! At sa mga bago po sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-like and share and subscribe. At syempre, pakipana ang notification bell para updated sa mga bagong video na gaya po nito. Let's go! Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Another day, another adventure. At umana kami today, shore dive lang. Pero hindi to shore dive kasi hati kami na native. Kasama ko si Alright mga ka-Spero. Batang Spiro. Si Kuya, si Gray, tsaka si Bugoy. Nag-shore dive din. Kasama ni Kuya doon. Hinanap nila yung luba. So this time, kanya-kanya muna kami. So lahat ng mahuli namin, ano na to, nakahuli siya, di kanya lang muna, ano, wala munang common kung tawagin. Pero ako, ang goal ko ay sa pangdaing, kahit makulimlim ang panahon, pero after few days naman to is kakalma to. So lalabas to si haring araw, so hanap tayo ng pandaing-daing natin. Let's go. Ano ba ta? Ready? Alright, let's go. Sige mga adventure, samahan niyo po kayo. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilik at walang sawang sumusuporta sa lahat po ng ating mga adventure na ginagawa. Maraming salamat, and to God be the glory and God bless us all. Let's go. Dinaan kami ni Native Channel sa area kung saan kami mamamana mga ka-adventure habang ang kanyang bangka ay dadalhin niya pabalik doon sa kanyang daungan sa Kamanga. At ayan, nagsenyan sa ako kay Native na medyo malabo ang tubig, pero sana makahanap rin tayo ng ating pang-ulam sa araw na ito. Thank you! Let's go mga adventure, umpisa na ang pamamana at paghahanap ng aming possible na may ulam sa araw pong ito. At ito, si Batang Spiro ang unang pinasisid natin dahil sinabi ko sa kanya na may malaking bato dyan sa baba at nandyan madalas kong makita yung mga naglalakihang suran. Pagkatapos ni Batang Spiro mga ka-adventure, ako naman ang nagsagawa ng pagsisid at warm up dive po natin ito. Dito na kami sa mababaw, pero maya maya lang bababa na rin yan si Batang Spiro dun sa mas malalim na area, around mga 20 meters siguro. Ako ay dito lang sa 10 meters muna at observe sa paligid. Maraming bait fish, kaya lang napakalabo ng visibility. Kapag nag-range ng mga 10 meters yung distansya, hindi na masyadong kita yung target na possible nating matira. Wala akong nakitang something na malaki mga ka-adventure na pwede nating makalabitan, kaya nag-move on kami at pumunta doon sa area kung saan nakahuli si Kuya ng tangigi. At dito rin ako dati nakahuli na ng dugtutuna. Napakarami po ng mga baitfish dito at malapit na siya sa cliff, kaya si Batang Spiro ay pumunta rin sa mas malalim na konti after ko mag-dive. One down, one up ang ginagawa naming paninisid ni Batang Spiro dahil kami ang magkabady at ginaganahan ako sumisid ng malalim mga ka-adventure kasi alam ko man na may nakatingin sa akin na mas malalim pa sumisid sa akin. Kaya confident lang ako na pumunta kahit sa mas malalim na area at this time ay umaabot na kami. Halos ng mga 20 meters ang binababa namin, pero talagang medyo matamlay ng mga panahong ito. Siguro nga dahil sa labo or wala talaga masyadong activity ang mga isda ng mga panahong ito. Yung malalaki, kasi mga baitfish nandyan lang naman.
Panibagong pagsisid mga ka-adventure, at hindi tayo pwedeng huminto sa pagsisid dahil mula sa ibabaw hindi natin masyadong tanaw yung target. At pag drop down ko halfway sa kalagitnaan ay ayan, nakita ko ng suran mga ka-adventure pero mailap. At lumangoy siya sa direksyong alam ko na bahay niya dahil madalas akong makapana doon sa area na yun. Kaya umahon ako at sinundan kung saan siya nagtungo. At nandito na ako mga ka-adventure sa direksyon na pinuntahan ng suran. Kaya maya maya lang ay natanaw ko na. At ang laki na ng suran na ito mga ka-adventure, trying to close the gap. Kaya lang hindi natin kagad pinul yung trigger kasi hindi ako masyadong confident sa kanyang distance. Medyo malaki naman talaga sana ang isdang ito. Kaya lang ayaw ko siyang sayangin. At nung pumasok siya sa bato ay doon ako mas nabuhayan pa ng loob. At sabi ko ay once na hindi umalis ito dito, hindi ko talaga titigilan hanggat makuha ko to. Nag-try pa ako magbukas ng flashlight at hanapin siya pero hindi ko na pinilit mga ka-adventure. Kaya agad ako nag-surface, nagpahinga at nag-ipon ng napakaraming hangin bago natin galugarin ang batong ito. At sana lang ay hindi talaga siya umalis para makuha natin. Sobrang sayang talaga mga ka-adventure sa anggulong ito dahil hindi ko nasahang makikita ko siya at nakaside lang siya. Clear talaga na pwede siyang tirahin. Mamaya ko na poproblemahin kung paano siya tanggalin. Kaya lang nung pagtiun ko naman ng pana at pag-ilaw ko muli ay nawala siya mga ka-adventure. Saan na naman kaya sumuksok yun? Panibagong pagsisid at panibagong pagtugis dito sa suran mga ka-adventure. Napakalalim kasi ng mga butas ng bato at sobrang lawak sa ilalim. Tapos may mga maliliit pang compartment at kadalasan ang suran kapag natitrigger siya or umiiwas siya sa nakakita sa kanya, minsan dumidikit pa po yan sa itaas na bahagi po ng koral sa kanya pong pinagtaguan. Kaya ayan, panibagong paggalugad naman ang gagawin natin para lang makita kung saan na magtago yung surang yun. Kalaunan mga ka-adventure ay unti-unti akong nawalan ng gana, nawalan ng pag-asa na makikita natin yung sarang yun kasi nga napakarami na ng pag-attempt na pagsisid ng paghanap ko sa kanya pero wala talagang sign na naandyan pa siya sa ilalim. At duda din ako baka mamaya ay umalis na yun habang lumalangay ako pataas o nag-iipon ng hangin. Kaya suntok sa buwan itong aking ginagawa mga ka-adventure pero sana lang nandito pa siya. Ang tagal ko na dito mga ka-adventure, mahigit kalahating oras na akong naninisid at naghahanap sa surang nagtago dito sa ilalim ng batong ito. At medyo matagal ang ating po naging pagtugis talaga sa isang to kasi nga kapag sumisisid tayo ng 1 o 2 minuto, dinodoble po natin yung time na nasa ibabaw tayo, surface interval kung tawagin. At kapag fully ready na yung baga po natin at hindi natin nakakaramdam ng hingal bago tayo gumagawa ng panibagong pagsisid, hindi po natin pwedeng after 1 minute na pag-dive tapos 1 minute na nasa taas ka ay magda-dive ka ulit. Hindi po, mali po yun kasi hindi man natin minsan napapansin na nauubusan at napapagod tayo yung baga natin, pero crucial at napakarami po ng senaryo kung bakit may mga nagba-blackout kahit napakababaw ng sinisisiran. Kagaya na itong hinahanapan ko ng suran is nasa 12 meters lang po.
At muli na naman tayo nagsagawa ng panibagong pagsisid mga ka-adventure. At sabi ko this time, pag hindi ko na panakita ito, iiwanan ko na talaga ito mga ka-adventure. Unti-unti na rin akong talaga nawala ng pag-asa kasi nga, ang tagal ko na. Ang tagal ko na naghahanap sa kanya pero wala talagang sign mga ka-adventure until finally, may nakita ko angulo, nakita yung kanyang nguso ng isdang ito mga ka-adventure. Kaya kahit kinakabahan ako, hindi ko alam ang magiging outcome ng pagtira ko kapag tinira ko na nasa loob ng bato dahil naka-double flopper tayo mga ka-adventure at overloaded pa yung pana natin. Kaya tignan natin kung ano mangyayari. Ayan mga ka-adventure, na pull ko yung trigger pero kabado ako at paghila ko, buti nahila pa naman siya. Tapos pagtingin ko sa likod ay ayan, lumabos, ibig sabihin natamaan yung isda mga ka-adventure. At ito ang isa sa nakakatakot na part mga ka-adventure. Ayan, na-entangle ako sa lubid ko, sa shooting line at sa floating line. Isa na reason yan kung bakit marami yung nadidisgrasya dahil po sumasabit yung mga tali sa ibang part po ng katawan. Tapos panic mode at doon na nangyayari ang hindi inaasahan. Kaya dapat talaga sobrang relax lang at dapat may baon ding kutsilyo para na sa ganun pwede mo nang ikat yung line para mas maging safe. Pagkaraan ng halos 5 minutong pamamalagi sa ibabaw mga ka-adventure, eto na. I-recover ko na yung isdang nakita natin at naging positive ako bigla mga ka-adventure kasi nakita ko talagang naandyan lang yung isda. Kaya kailangan kong tanggalin itong part ng corals na to. At ayan na nga, nahila na natin siya. Wow. Sinuntok-suntok ko mga ka-adventure after ko makuha ang isdang ito. Kasi talagang sobrang pinahirapan niya ako. Pero again, sobrang worth naman paghirapan ng isdang ito mga ka-adventure. Oh, thank you Lord. Yari ka. Ganda na tama. Sobrang worth talaga mga ka-adventure. Ang aking pagtatyaga ay nagbunga at after ko pong masecure ang isdang ito, parang ayoko nang mamana. Para sa akin ay enough na. Kahit isang piraso lang ang huli natin basta itong klase ng isda naman. At maya-maya lang hinanap ko na si Batang Spiro at pinuntahan ko yung bato kung saan kami madalas makahanap ni Native Channel ng mga surat at tinignan ito sa ilalim pero no sign kaya move on kagad tayo. Eto yung naging reaction ko mga ka-adventure nung nagkita kami ni Batang Spiro. Kung pwede lang na magtatatalon ako sa ilalim ng dagat ay ginawa ko na. Aray ko, tumbok kayo. Nag-alala na rin pala sa akin si Batang Spiro na baka na-stuck na raw yung shop ko mga ka-adventure or kung ano na nangyari sa akin, bakit ang tagal ko raw bago nakasunod dito sa kanya. At nadaan na namin nga yung mga maraming cage kung saan ini-store yung mga isdang alam nyo na kung anong tawag natin doon. At dinala ko si Batang Spiro doon sa area kung saan may malaking bato na madalas kong mapanaan dati ng dugtos tuna. May kadaliman ang area na ito pero basic na basic naman kay Batang Spiro. At yun nga, sabi ko nga sa mga ka-adventure, hindi na ako masyadong nagpursiging mamana pa after ko mahuli yung suran kasi confident naman ako na meron kami may ulam. Dahil nga yung isang grupo ay namana na rin. Tapos yung mga nandun ay sila Bugoy, si Gray, tapos si Kuya at eto pa. May dala-dala pa si Batang Spiro pag-ahon niya. Wow. Power talaga manisid to si Batang Spiro mga ka-adventure. At nga pala, kadalasan ng mga tanong na na-encounter natin kung paano daw magpahaba ng breath hold. So again, lahat ng tao ay kayang mag-store sa kanila pong baga ng up to 6 gallons of oxygen. At depende na lang po yan kung paano mo kino-conserve. So, mas maganda talaga kapag nag-aral ka ng basic freediving 101 kung paano talaga tama yung paghigop at pag-store at paggamit ng
energy underwater para nang sa ganoon ay mas maprulong pa, mas mapahaba pa natin yung ating pong oxygen para makapag-stay pa underwater. Pero dapat, syempre, kailangan nating i-trigger lagi yung ating mammalian diving reflex. So, consistent diving at dapat meron pong nakatingin sa atin para tayo ay confident talagang manisid at kung kaya nyo pong mag-static breath holding din, gawin po natin yan. Yung static dry breath holding po is isa rin sa nagpapa-enhance, nagpapahaba po ng ating pong mga breath hold. Kaya, again, hindi po huli ang lahat para bitawan natin kung ano yung mga lumang tradisyong pamamaraan ng kinasanayan natin. Kung talagang meron kang goal sa sarili mo to improve, kailangan mo i-embrace yung mga bagong pamamaraan kung paano sumisid at magpalalim at pahabain pa ang breath hold. Pasensya na, napahaba ang kwento ko mga ka-adventure. Kung inyo pala napansin kanina ay sumisya niya si Batang Spiro na isa pa raw kasi try niya raw tumira na binibidyohan ko siya kaya sumisid ako. At eto na nga, nag-ambush na siya, nag-aantay ng tamang pagkakataon kung may lalapit bang possible na makalabit ang isda. Pero wala mga ka-adventure, kakaantay namin kaya after nito ay nag-decide na rin kami na let's call it a day. At gutom na rin. Kaya uwi na. Tara. Yung starting point namin pala kanina mga ka-adventure ay doon sa area kung saan nakaharap sa bahay ni Native Channel at yung end point naman namin is dito sa kabilang dulo yung may buhangin at may mga baklad. At ayan ang isaktong kaganapan mga ka-adventure sa aming pong paghahunt at paghahanap ng may ulam sa araw pong ito. At ito ang napaka-basic na sistema or way ng simpleng buhay na ginagawa namin dito sa isla kapag may mga times na hindi kami makalaot sa malayo at kailangan pang tumiming bago magsagawa ng pagdayo ay tamang sure dive lang at pang-ulam lang muna ang kukunin namin. At sana ay hindi kayo nagsasawa na ma-appreciate at sundan kami, panoorin sa lahat po namin pong basic na ginagawang pamumuhay dito sa isla. Pagkaman langoy, baktas na po. Alright. Tagam? 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 Pogi ba? Right ko. Right ko. Ayan, mga ka-adventure. Yung isang grupo, ito na, inihaw na yung huli nila. Agabe. Surahan din tayo, mga Bugha. Tapos amin ito. Yeah, suran din. Tapos Spanish plug and lagi na sinigang pang sigang. Ganun, kan. Kanya na sa gabi ini. Nakasikuan bata.
buton mo. Kabaligya sila. Kabaligya sila oh. Ibaligyan na ni chairman ng 0.6 oh, 78 po do. kabuk. May pang load. All pot ta 2 grams so 120. Ano yung all potan eh? Suno, all pot aja suno. Nang ito vlog tayo. Yan ang tawag na sunog ba? Sunog pa. Kaon ta bro, tara bro. Tabu ka gyud ya. Mas tambok tong usaw niya bro. Sunog ba? Mura tari mga lawat ni. Unya satisfied yun eh. Craving satisfied. Suran. Thank you Lord for good. Our Lord. Amen. Kaon. Alright. Yan bro. Yun na. Alright. Una dyan. Sige. Atay bro. Antiyan bro. Halok ko ah. Oh, sunog ba kayo dyan? Sunog ba? Sunog ba? Wala nang kanin. Mga ka-adventure. Gawas na totoo ebidensya. lang. Kasi hindi pa nakabiyahe yung barko. Oh, baklilig, German! Baklilig! Ano iya ha? Ito. Okay. Para ni gawas ng mga lamion. Alright. Tiyan. Oh. Sunod lang po daw. Ujong. Ikatan na rin imong pana. Dali sa ingol siya. Mak nga diya sa kuan. Dada rumbo. Naog na ko. Wa na yung nakita. Alanganin. Maliit. Mamaya na sa gabi ang malaki. Ito mo na bata. Bro. Guwil oy. Omega 3, Omega 3. Alright. Mega 3. Bro. Hey. Bro. Bili ka na ng 1.5. Sa malat sa matay. Atay. Isa. Ilasan niya. Dami kayo. Malaki. Pila ang kog? 95. 95 ilasan niya. Kung wala diha, gagmay diha dito. Ilang sa imong gibalik ang isda ilang sanyel. Gagmay diha ilang Grabe, grabe. Gagmay gani. Diyan nagpalit na sila gabi diya. 1 liter. Why is like 1.5? Tapos naman to. Si tinta. Puot naman yung bay. Unsa nung ano meron German? Aray ko. Sabi naman yan. Aray ko. Uy, nagpalina na. Aso kayo ba ang abuhan? Naog meng. Naog. Wa ka kuan ang imong amo. Naog. Lokwa. Ito sa yang lola matog. Siguro to. Ato to siya? 1 2 1 2 1 2 1 2. Okay kayo. Bawal. Muna technique of love. Progre. Saan ka na ba? Malapit ako sa ulam mga ka-adventure. Upo ka lang diyan eh. Shout out sa nakapanan na surahan. Ay, lami. Ang ilugan si chairman sa tungkol. Kami yung kuan. Lubay magbalikan dito. Salamat sa pumana ng surahan. Adventure, so bago pa tayo magtapos ay dumako po muna tayo sa ating mga shoutout. Nga pala, dito ako sa maliit na shop ni Mrs. Joy Adventure. Sa mga gusto pong mag-order ng flowers dyan para sa kanilang mga loved ones. Pwede pong magpagawa. Kaya Mrs. Joy, na sa ganun ay with cakes na rin, no? Flowers and cakes po. Pero hindi kami gumagawa. May kinukuha na si Mrs. Joy. Ayan, shoutout po muna tayo sa pinakauna nag-comment, si EDR TV. Top 5 po natin sila Calvin Malingbayan, Robert Gordobe, Ramsey Bahuyo, Ricky Dalimoos, and si Patrick John Bagnol. And shoutout pala kila
Ma'am Mary Rose Briones na nasunugan po sa Tondo, Manila. Sana daw po ay hindi lang puro relief goods ang naipapaabot sa kanila, kundi mga materialis pang paggawa po ng kanila pong mga bahay, no? At shoutout din po natin sila Ariel Magsalang ng Oxy Mindoro, Carlo Casabuena, Jeremy Bulido ng Boracay, Hubay family ng Camiguin, Kevin Peligro, Clint Masing ng Hinunangan Leyte, Emilito Gagan, Sabares family ng Lapu-Lapu City, Cebu, Peter Paul Suico ng Cebu, Vincent ng Davao, John Caleb Esteban, Arman Talisik ng Cebu, sa Arenas family ng Cagayan de Oro City, Marin Mosico ng Butuan City, Ramel and Mapelia Drazona ng Caloocan, Edwin Mahilom ng Nueva Ecija, Escalano family ng Pili Camarines Sur, Muning Perez ng Cebu, Romeo Buena Obra, Dionor Imbansang, Jeffrey Tampos, LV Armada, Donex Aki, Ryan Pernea ng Batangas, Berhel Mangahas, Jetro Gisulgon ng Negros, Al Amaroto, Roland Abraham ng Cagayo, Renaldo Rama, Michael Bala ng Tarlac, Trisha Malanat, shoutout din kay Bembot Andrade and Simoy Rosiana ng Ontario, Canada, Idol Terso Manulat Laurio ay natin Noranda ng Canada, Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Monet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Christine ng Dubai, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Emma Gokong, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Miss Sabina Shikmed, Miss Binos and Jewel Burila ng Oceanside, California, Miss Edna and Tito Luis Ubugen, Miss Gina Moore, Miss Gina Agno, Miss Jean Witherspoon, Miss May Bugawisa ng USA, Miss Rosalyn Ocampo, Miss Angel Hernandez, Miss Telma Fernandez ng Tiaong, Quezon, Bro Gabi Ramal, Kuya Jex Perfishing ng Santa Teresita Ligit, Dumaran, Joseph Agdon, syempre, Nathan Abad, si Sisid, Next Adventure kasama natin si Sisid, Master Rich ng California, USA, Master Ray Dubibar by Alvic and the Chicago Friends by Mong Buad na Sendabay para sa mong mama, Lipay Lifestyle and by Roel Pras and Bro Roel Balabo ng Saudi, Oliver Baliao Castro family ng Caridad, Quezon, Vincent Avides ng Cavite, John Anthony Lumbo, Edmundo Esposo, Late Espiro, Abel Ikmat ng Canada, Malops family ng GMA Cavite, Tita Plantita ng Pampanga, Ronnie Villanueva ng Caloocan, Sir Gimo TV ng Davao, Rostom Villahermosa ng Lapu-Lapu, Lorenzo Fernandez ng Oriental Mindoro, Joel Vios ng Saudi, Dennis De La Cruz ng Naik, ER Handmade Rubber Busing, yan, shoutout po. Chad Summers ng Bohol, JR Galabay ng Seattle Negros Oriental, Suwaso family ng Lapu-Lapu City, Cebu, Romeo Ansing ng Lasi, Siquijor, Herbert Clave Cilia, Rolly Adventures, Inisita de la Cruz, Errante Abinside, Delvin Redondo, Russell Palborosa, Dodong Asibido ng Maribohok, and si Jetro Mantilla ng Surigao, Kamike TV ng Tanza, Cavite, John Obano, John Kiamko ng Bohol Certified Palautog, shout out sa inyo tandiha, Marvin Alexander Amano ng Sariaya, Quezon, Ana Peda and si Jacob Duray, at sa mga di po natin shoutout, we'll see you sa ating pong susunod adventure. And that's it for today's adventure. Again, thank you so much for watching. To God be the glory, and God bless us all. We'll see you po sa ating susunod adventure. Let's go!